umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Alam niyo po ba, ayon po kay former Senator Leila de Lima, nakausap daw niya umano yung bagman o sumulat sa kanya. Di umano yung bagman daw mga kababayan ni Sara Duterte, which is ito pong si Madriaga. Si Sir Ramil Madriaga, at doon daw po mga kababayan may mga sinabi daw po na meron daw po talaga matibay na ebidensya at salaysay etong si Madriaga laban daw po dito kay Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin etong video mga kababayan na inilabas or etong video ng press con ni former Senator Leila de Lima. So ito i-play po natin. Kita niyo mga kababayan na iisa po ang galawan nito pong kampo ni Digong at yung kampo ng mga nasasangkot at naiisumbong na di umano ay sangkot po sa ipinagbabawal na bato ng panahon po ng administrasyon ni Digonggong. Ang ginagawa po nila dun sa mga posibleng whistleblower, lalo na kapag ikaw ay may kapangyarihan sa gobyerno ng panahon na nitong mga Duterte, mga kababayan, talagang ginigipit po nila, sala po sa ginigipit nila, ipinapatumba nila noong mga panahon na yon. So ngayon kung titingnan nyo, baka sabihin nyo naman, ano namang ebidensya mo? Bakit mo naman sinasabi na ganyan ang kampo ng mga Duterte? Kasi nga mga kababayan, meron na pong senaryo na nangyaring ganyan, na hindi po pinakinggan yung sinasabi ng ebidensya na humantong pa nga sa point na napikuna yung isang tao, isang netizen, at inilagay na yung bata sa kanya mga kamay para po nang sa ganun mga kababayan mapagbayad yung mga di umano'y nasasangkot sa ipinagbabawal na bato. So ngayon kung titingnan nyo, eto yan. Nung panahon po pala mga kababayan, tapusin muna natin to. Kasi sa StreamYard pala, one sharing lang eh. Eto, ituloy natin na. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, 100. Check nga natin kung meron na. Okay na. Ito, tuloy natin. Lagi ko nakakalimutan yon. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Of course, through his lawyer. Akala nyo nung una, babakla-bakla lang si Harry Roque, pero mga kababayan, halang din yung bituka niyan. 'Di ba? Biruin nyo, sinasabi pala dito ni Madriaga na talagang ginipit siya ng mga kaalyado ni Digonggong mga kababayan dahil nga sa ang nakabangga niya spokesperson mismo ni Duterte. Alam niyo yung pinakamasakit talaga dito mga kababayan. Mapapaisip na lang kayo na pagka ang kalaban nyo o ang kabangga nyo sala sa kaalyado ni Duterte mga kababayan or mga kakilala ni Duterte o mga malalapit na mayor kay Digonggong mga kababayan at nakabangga mo, talagang delikado yung lagay mo eh. Kasi biruin nyo, sa panahon ni Digong na dapat ay natutuldo ka na yung issue ng ipinagbabawal na bato, doon din pala natin makikita kung gaano talaga kahina yung pamumuno sa panahon po ni Duterte. Kasi nga, kung talaga mga kababayan na hindi marupok yung kamay na bakal ni Digong, sana lahat pinapapanagot niya. O kahit sarili niyang anak na tumatanggap di umano ng pera galing po sa mga drug lord. Ano po na talagang sangkot dito po sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Kaso nga lang ang problema, kahit yung anti-corruption ng mga panahon na yon, gaturin pala. Ibig sabihin, pulpol, inutil. Inutil din pala mga kababayan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, mamaya maiintindihan niyo kung ano yung sinasabi ko. Tuloy natin mga kababayan. Which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napaka-sensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon, laban, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery
of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him. I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon, sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. Tama. And then therefore I asked him, meron ka Pero inyo mga kababayan na, kung tutuusin, pwede naman bawian ni former Senator Laila de Lima itong si Sara Duterte. Pwede rin naman niyang sang-ayunan ng sang-ayunan yung mga sinasabi ni Madriaga, pero mas pinili po niya mga kababayan na pagbasihan kung ano yung sinasabi ng ebidensya, unlike sa ginawa sa kanya nung panahon ng dating administrasyon. So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan. ka ba na katunayan, mga ebidensya na magsusuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si Vicky Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganitong mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard from sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours, 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this. So, di ba mapapaisip kayo, parang nagtutugma-tugma yung mga nangyari sa panahon po ni Digong kung paano sila naging maluwag sa mga kaalyado po nila na sangkot sa ipinagbabawal na bato. Paano nga naman hindi magiging maluwag, mga kababayan, kung mismong yung anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nasasangkot po mga kababayan sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. At ang masaklap pa dyan, talagang kapag kakalabang ka sa negosyo ng mga panahon na si Duterte pa ang presidente, kapag ka against yung ipinaglalaban mo dun sa kanya mga kaalyado na involve, talagang babanggain kayo, magiging miserable yung buhay mo. So ngayon, kaya naman pala mga kababayan, kasi talagang ganito po pala kapulpol ng mga panahon na yon yung Philippine Anti-Corruption. Wala kang